Ito po yung project natin ngayon. So, gagawa tayo ng island table na meron siyang granite sa taas na meron siyang hole dito para sa conduction stove. Tapos meron din siyang lalagyanan ng spices dito. Bali dalawa, isang sa malalaking bottle. Tapos meron ditong cutlery. Meron din ditong space para sa stove kung sakali man mawalan ng kuryente, pwede silang gumamit ng M-gas or gasol. So, samahan nyo ako sa pag-design nito. Konting exercise muna tayo bago tayo magsimula. Bali gagamitin kasi natin itong exercise mamaya. So, unang exercise na gagawin natin is kung paano mag-convert ng component. So, let's say gagawa tayo ng box. Ayan, kunwari plywood to. Ayan. So, pag na-create nyo ng ganyan, click nyo na marami hanggang sa ma-select siya. Right click, component. Yun yung paggawa nun sa component. So, yung pag-clone naman, mamaya lagi natin siyang kailangan gawin. So, yung pag-clone, click nyo lang dito sa dulo o kahit sang endpoint. Click nyo, tapos click nyo yung control. Then, bitawan nyo, kuklone siya. So, ulit, select nyo yung endpoint nyo. Hold nyo yung control, move, tapos dalhin nyo siya kung saan nyo siya gusto. Tapos bitaw din yung control key. Okay? Tapos, gagamit din tayo mamaya ng array. So, pagkatapos mong duplicate yan or i-clone, click nyo lang yung slash or backslash sa keyboard nyo. Then, type nyo lang yung number kung ilang beses nyo siya ulitin. So, let's say 3. Yan. So, automatic. Or, let's say, slash, let's say, 6. Yan. So, gagamitin natin itong technique na to. So, ulit select nyo yung endpoint nyo, move nyo siya kung saan nyo kailangan, tapos slash, then hit nyo yung number kung ilang beses. Ganun siya. Slash again, kung gusto nyo 2 beses lang. Slash again, 5 siya. So, yan siya. So, mamaya gagamitin natin yung exercise na to lagi. Simulan na natin yung project natin. So, linisin natin itong window natin. So, delete din natin itong guides. So, ang dimension ng island table natin is ang haba niya is 60 inches. So, 5 feet siya. 5 feet. 60. So, check nyo rin muna yung bago tayo magsimula, i-check muna natin yung sa model info. Check natin yung unit natin. So, right now, naka-architectural ako. Pero mas maganda yan kung fractional kasi fractional yung ginagamit namin metro rito. Tapos, ang increment niya or yung precision um, ng tape measure namin is 1/16. So, okay. Double check ko lang. So, 60. So, gawa muna tayo ng mesh niya, box niya. Establish muna natin yung dimension natin. So, meron na tayong 60 rito. Ang depth niya is 60 cm. 60 cm. Yan. So, 60 cm is equivalent to 23 inches. So, bawasan natin siya ng gawin natin 18 inches. 18.
let's say 20. Gawin natin 20 inches. File save. So, ngayon na-establish na natin yung dimension natin. So, gawa tayo muna ng box. So, design tayo ng box. Then, tsaka na natin siya i-modify mamaya ng parts by parts. So, ang taas niya is 30. 30 kasama yung granite top. So, ang gagawin natin is may granite top kasi. So, right click, may component. Let's say island. So, bali, eto siya. So, dun sa island, meron siyang tinatawag na toe kick. Bali, ang toe kick niya is 4 inches. 4. Tapos, ang lalim niya is 2 inches. So, double click para i-edit natin yung component. Then, pwede tayo gumamit ng pen tool. Tapos, push natin to papasok ng 2 inches. 2. Yan. So, meron na tayong basic shape sa ating table. So, gawin natin yung tabletop niya para may adjust din natin yung height ng natin, mga components natin. So, meron ako dito, gagawa ako dito ng top niya. So, yun, i-group muna natin siya para hindi tayo mahirapan. So, kahit group lang. Yan. So, component, tapos may group sa loob. Tapos, tsaka tayo magde-design. Laging ganun yung nakasanayan ko kasi mas versatile po tayo sa pag-design kapag ganun. Pag tapos na tayong mag-design ng parts niya, i-delete na lang natin tong group parts na to. So, ganun lang siya kasimple. Mamaya makikita niya. So, ang height ng granite, let's say 25 cm. Sorry, it's 25 mm. Yan. So, 25 mm. Double click. I think triple click na mabilis. Right click, make component. Yan. So, pwede natin i-adjust yung body ng island natin. I-adjust natin dito. So, ito na yung target measurement natin. Kung i-check natin kung gaano siya kataas, kung na-meet ba natin yung requirements. So, ayan, 30. Tapos, 60 yung haba niya. Ayan, 60. Tapos, ang lapad nito is, lapad niya is 20. So, sa top pala is, kailangan natin i-edit to ng 60 cm kasi yun yung nabibilin top na standard na. So, 60 cm. Yan. So, i-adjust natin to. Double click this one. Then, lagay natin dito sa guidelines natin. So, this one is 60 cm sa top niya. So, bali magiging ganyan siya. So, delete muna natin itong mga measurement na to. Linisin muna natin siya. So, eto na, na-establish na natin yung basic shapes. Ang next step is i-detail design na natin siya mamaya. So, save natin. Huwag kalimutan mag-save lagi. So, tuloy tayo. Ang gagawin na natin ngayon is di-detail na natin itong body niya. So, yung pinaka-frame niya. So, para hindi tayo mahirapan, click nyo itong view, component edit, hide rest of model. So, pag kinlik nyo yan, pag in-edit nyo yung component na gusto nyo i-edit, mawawala po yung ibang component. So, tignan nyo. Double click ko siya para edit. Ayan. So, pwede natin hiwalay itong, let's say, hiwalay natin to. Cut. Tapos, labas tayo doon sa component. Paste in place natin. So, ngayon, hindi na siya magkasama sa isang component. So, kapag dinouble click ko itong isang to, mawawala po yung sa top. Kapag gusto ko naman i-edit to, mawawala po yung ibang component. So, yun, pwede natin siya, para maganda siya para makapag-focus tayo.
So focus muna tayo dito sa frame niya. So double click. So naka-group siya, double click uli. Ang pwede kong diskarte rito para makapag-create tayo ng parts niya na plywood. So mangyayari niya plywood dito sa gilid ito, plywood din dito, and then may plywood na paikot. So pwede natin i-select tong paste na to. So copy, tapos labas tayo ng isa. So dito na yun sa group, edit, paste in place natin. Tapos gamitin natin yung push and pull. So kung ano yung kapal ng plywood nyo, dapat alam nyo lagi. Lagi ko inuulit yan. So 11, 16 ang plywood namin dito. Then gawin natin siyang component. Tapos i-clone natin siya dito. So clone, hold natin yung control, then release. Yan. So since meron na tayong clone niya, na-establish na natin yung measurement niya, pwede na natin i-delete tong guide box natin. So, yan. So, may guide box tayo. Then, gawa tayo ng base niya rito. So, plywood uli, 16. So, gawin natin component to. Yan. Baba natin dito. Yan. So, lagyan natin ng brace dito para mas matibay. So, gawa tayong brace dito. Brace. Tapos, plywood siya. So, yan yung measurement ng plywood. Double click, make component, then clone natin dito. Pwede natin gamitin yung clone in array. So, clone, tapos backslash or slash 3, 2. So, automatic meron na agad doon. So, pwede rin dito, ang diskarte. Mukhang mas matipid dito kasi kahit ritaso lang pwede. So, dito, gawa tayo dito ng niya, na parang plywood. 11, 16. So, gawa tayo ng paste nito, make component. Tapos, clone natin dito. Tapos, yun nga, array. 1, 3. Yan. So, meron na agad yan. So, ang trabaho nito is masusupport niya ng matibay yung hindi magsasag dito or tatabing itong portion na to. So, yan. So, imagine niyo rin kung paano nyo assemblein, kung paano tayo makakatipid. So, pwede natin gawin na ganito. Doblehin natin to dito, i-clone natin. So, kapag sa production time na, masyadong makain to sa sa materyales. So, pwede natin gawin is gawa lang tayo dito ng pwede natin to lagyan ng parang brace lang dito. Tapos let's say 4 inches, yun yung common na ginagamit namin. Yan, 4 inches. Tapos okay ko dito. So, gawin ko siyang component. Tapos, i-clone ko siya rito. Bali yan. So, mas tipid siya sa materyales. Plus, meron ka pang paghahawakan ng top niya. So, pag nilagay natin, yan siya. Yan ang mangyayari niya. So, pwede nyo screw na lang dito. So, tanong nyo, magsasag yan dito. So, mamaya maglalagay tayo ng brace dito kasi i-division pa natin to. Tuloy po natin yung pag-design. So, dito na tayo. Pasok tayo sa loob. So, gawin na natin yung portion ng meron siyang mga lalagyanan ng spices or dito yung isa is parang toyo. Lalagyan natin siya ng lalagyanan ng toyo. Pwede natin dito gawa tayo dito ng plywood niya para mag-separate sa kanya.
So, 11, 16, ang plywood ko. Pwede sa inyo is 3 port or ano, kasi sa amin yung supply namin dito is under siya ng ano, dalawang guhit. So, make component, create. So, move natin to rito ng, ang space ng sa plan dito is, let's say 8. Malaki-laki na yun, 8. Tapos, another duplicate here. So, from here, gawa tayo dito ng 7 inches. Yan. Tapos, another duplicate dito. Yan. So, meron na tayong division. Meron na tayong portion dito para sa ating um, ng ating lalagyanan ng ating spices. Bali, magiging dalawa siya. So, dito yung ano niya, drawer naman yun dito. Bali, 3 drawer. So, dito, pwede natin lagay 30 inches. Lagay natin dito. So, ito, lalagyanan to ng tangke. Sukatin natin kung kakasya yung tangke dito. So, sinukat ko yung tangke. Parang 12, ano siya. Parang kasya yung 14 inches. So, 14 inches natin para medyo maluwag-luwag. So, natin dito gawa tayong guide na 14 inches. Yan. Tapos, lagay natin to dito. Yan. So, may layout na tayo. So, lagyan natin to ng brace niya para mas matibay. So, from here, lagay tayo ng 2 inches dito. So, yan para hindi to magsag. Then, 16. So, ganyan siya. Parang plywood. So, may component. Yan. So, ganito yung mangyayari sa kanya. So, dito, pwede natin gamitin yung solid tool. So, sa solid tool, iselect nyo lang tong first. Tapos, select nyo to. Tapos, select nyo to. Automatic siya. Makakat siya. Yan. So, tignan natin na naka-x-ray para ano siya. So, select nyo muna to yung first object nyo. Tapos, click nyo itong puputulin. Tapos, eto naman yung magiging next na object nyo. Select nyo to. Yan. So, automatic siya naputol na. So, same din dito. Ganun din yung gagawin natin. So, dito muna. Tapos, solid tool. Click natin to. Tapos, eto namang brace niya pababa. I-select din natin to. Tapos yan. So, automatic siya naputol na siya. So, pag nag-alis tayo sa x-ray, bali yan namang, yan ang magiging, niya. Yan ang mangyayari. So, dito naman, yung sa backing, paano naman yung sa backing? So, sa backing, usually, ang pwede natin lagay dito yung half inches para mas matibay-tibay. Kung 1 part kasi pwedeng magkulo-kulubot. So, adjust natin yung kung paano natin didiskarte yan yung backing. So, edit natin yung component. So, usually sa backing, half inches yung ginagamit namin. So, maglalagay tayo ng half inches dito. Pero, kailangan natin i-adjust muna to. So, lagay natin to sa 0.75 or 3 port. Tapos, bali, eto rin. Kailangan natin to i-move. Ito, kailangan natin to bawasan ng
0.75 din. Yan. Tapos, eto, pwede natin tong itulak natin to dito. Yan. Tapos, itong pyesa na to, pwede rin natin to igalaw na 0.75. Ito rin po, 0.75. Bali, ito rin, pwede natin tong disable muna natin yung component edit. Para makita natin ito kung paano. Yan. I-on uli natin. Yan. So, okay na siya. So, nakikita nyo, nag-overlap dito. Pwede natin yan gawin yung katulad ng ginawa natin kanina. So, click natin to. Tapos, click natin to. Yan. Click natin yan. So, bali yan yung mangyayari sa kanya. So, pag kinlik natin to, yun siya. May kanal na siya. Na bawasan na siya. Yan. So, gagawa na tayo ng plywood natin. So, dito, pwedeng half inch yung pwede natin lagay. So, dito, gawa natin siya ng backing. So, backing niya, pwedeng hanggang dito. Tapos, natin to ng 0.5. 0.5. Double click. Gawin natin component. Tapos, kung mapapansin nyo dito, nakatutok lang siya. So, pangit yung nakatutok. Pwede natin gawan to ng kanal. So, pwede natin i-edit to. Lagpasan natin to ng 1/4. Sa kabila rin, ganun, 1/4. 0.25. Yan, bali, magkakaroon siyang ganyan, naka-overlap siya. So, lalagyan natin ng kanal tong part na to. So, ganun technique din. Select natin to, then itong solid tool, click natin. Tapos, ganun din dito, select natin to. So, ayan, kung makikita nyo, nakakanal na siya. So, pag hinide ko to, hide, so meron siyang kanal ngayon, hanggang doon. Okay? So, unhide natin. Unhide all. Yan. So, meron na tayong backing. So, pwede natin to i-move Baka pangit to sa actual. Pwede natin ibaba yan ganito. Pero pwede rin ganyan. So, kung nakikita nyo, medyo lagpas dito, tapos dito plain lang, dito may butas. So, ang mangyayari kasi niyan, ito yung unahan niyan. So, dito, pwede maglagay dito ng chair. So, pwede silang kumain dito. At dito naman, nakatayo yung nagluluto. So, merong kalan kasi dito, may stove siya. Bali, induction stove yung gagamitin niya na dual. Pwedeng induction yata, tsaka tas merong lalagyanan ng gas stove dito. Yun. So, kapag nagluluto siya, dito niya kukunin yung spices niya. Dito niya kukunin yung mga toyo. Tapos, dito niya kukunin yung mga sandok niya. Tapos, nandito yung tangke. Okay? Gawin na natin ngayon yung sa spices niya. So, dito, mag-start muna tayo dito. So, double click natin tong portion na to. Sige, double click natin yan. So, kapag drawer slide yung gagamitin natin na heavy duty, ang standard nun, 1/2 sa both side. So,
lagyan lang tayong 0.5 dito. Tapos, another 0.5. Another 0.5 dito. So, ito yung magiging box natin. So, gawa lang muna tayo ng box. So, yun yung principles ko ng pagdi-design. So, lagi mo establish muna yung measurement. Tapos, gawa ka ngayon ng box. Doon sa box na yun, naka, naka-base doon yung measurement nyo. Then, doon na kayo mag-design ng mga parts niya na detalyado. So, ganun yung process ko. So, dito is, ang gagamitin natin size ng drawer slide is 16. Yan, 16. So, gagawa ngayon tayo ng box dito. Yan. Lagay natin dito. So, syempre, hindi tayo gagawa ng box na tatama dyan. Siguro mga 2 inches ang allowance niya. 2. Tapos, double click natin. Gawin natin siyang component. Gawin natin siyang spices box 1. Ayan. Tapos, bawasan natin ng half inches din dito. 0.5. So, parang nakaangat lang siya dun. So, meron na tayong spices 1. Pwede tayo ngayon maglagay din ng spices 2 natin. Another step. Same step lang nung dito sa kabila. 0.5. Tapos, 0.5 din dito. Tapos, gawa tayo ng box. Yan. Tapos, kunin na lang natin yung height na to. Pag kuha ng height niyan, basta ilalagay mo lang dito. Gawin mo lang reference tong box na to. So, automatic yan mag-snap. Tinignan nyo. Yan, nag-snap siya ng sukat. So, gawin din natin component to. Gawin natin spice box 2. Yan. So, double click. Bawasan natin 0.5 dito. 0.5. Yan. So, meron na tayong box dyan. So, mamaya na natin siya i-design. So, punta naman tayo dito sa drawer. So, sa drawer niya, tatlo yung request ng kliyente. Dito, lalagyan na ng mga kutsara. Yung pangalawa, lalagyan na ng mga special na sandok. Pangatlo is, medyo mataas lang siya. Siguro, lalagyan na niya ng mug o plato o basta mataas siya. So, okay. So, dito, ganun din. Same procedure lang din paggawa ng drawer. Since drawer slide yung gagamitin natin, standard niya is 1 inches ang niya, lahat-lahat. So, both side, 0.5. Tapos, 0.5 din dito. 0.5. So, 16 din. Since meron na tayo dito 16. So, paano ba ang pwede natin gawin dito? Siguro, dito sa taas, gawin ko 6. So, from here, gawin kong 5 inches. Tapos, another 5 inches. Yan. So, malaki na yung 5 inches para sa lalagyanan ng kutsara at sandok. So, dito is, pwede natin ibahin. So, 5 inches dito, pwedeng 7 inches dito. Tapos dito, 6. 6. Yan, bali yan yung magiging natin, layout natin. So, yung first drawer natin, ito yung malaki. So, natin dito 10. So, gawin natin 8. So 8 inches to. So, gawin natin 8. 9. Gawin natin 9. Yan. So, gawin natin 9. Tapos, gawin natin component. Drawer
big. Yan. Drawer big. Save. So, gawin natin yung next drawer. So, uh, i-reference na lang natin tong size na to. Tapos is, I think 6. So, gawin natin component. Drawer medium. Yan. So, pwede natin i-move yun dito. Yan siya. Tapos, yung pinakamaliit, pwede natin din i-reference again dito. Reference lang natin to. Tapos, gawin natin 5. So, 5, sumobra na siya. Sige, pwede natin may component. Drawer small. Yan. So, pwede natin i-move itong dalawang to. Drawer small. Yes. So, select natin to. Move natin ng 0.5 siguro dito. 0.5. Yan. So, pwede natin baguhin to ng yan. Tapos, pwede natin to bawasan ng 1. Yan. So, bawas ng 1. So, this one, pwede na siguro to bawasan natin konti pa to. Gawin natin 5.5, 0.25. So, bali, eto na yung layout ng drawers natin, tsaka din para sa spices. So, pwede natin ilabas to. Yan. Select natin, edit, cut, tapos labas tayo dun sa component, edit, paste in place. Yan. So, nakalabas na siya. Unahin natin tong spice box number 1. So, edit natin siya. Pagkatapos natin siya edit, lagi nyo tatandaan make group natin siya. Tapos, imagine na natin kung paano natin siya i-assemble. So, kung plywood dito, so plywood to. Bali, ganyan siya. Then, pwede na natin delete tong guide box natin. So, from here, pwede na tayong mag-create dito ng component niya, ng parts niya, 11, 16. Tapos, pwede natin to i-move ng 1.5. Sorry, mali. 1.5. 1.5. Yan. So, bali ganyan siya. So, dito natin ikakabit yung drawer slide natin. So, pag ganito, wala siyang pagkakabitan. So, pwede natin maglagay dito ng plywood na 1.5 or wood na wood. Usually, plywood lang nilalagay namin dito. So, matibay na rin naman yun. So, yan. So, lagay natin dito para matibay. Yan. So, bali ganyan siya. So, ito kakaiba to kasi dito nakasara siya. Either, pwede natin ibaon yung plywood dito or nakalagay lang yung plywood dito. So, pwedeng gawan natin ng kanal. Mas maganda yung may kanal eh. So, ito. Tapos, lagay natin ng 0.5. Yan. Pwedeng
0.5 siya. Tapos, component din natin tong back na to. Tapos, move natin ng 0.25 or 1 part. So, ang equivalent po ng point sa yung fraction ng 1 part, equivalent po niyan sa numeral sa points is 0.25, yeah, or quarter. So, yan. So, pwede na tayo maglagay ng kanal. Select natin to. Then, trims, solid tool. Tapos, ito rin. So, trim. So, kung makikita nyo, hide, yun, may kanal na siya. Automatic na yun para sa, ginawa niya para sa atin. Unhide last. So, yan, meron na siyang ganyan. And then, pwedeng doblehin na lang natin to eh. So, pwede natin lagay ito dito. /2. Bali, ganyan siya. So, kung makikita nyo, lagpas siya na ganyan. So, pwede natin gawin, since iba yung measurement niya dito tsaka dito, pwede natin i-select to. Select. Tapos, right-click natin sa Make Unique. Kasi kapag hindi, kung anong gagawin natin dito, magiging, since ka-clone niya lahat tong tatlo na to, mababago niya. Pero kung Make Unique natin, itong dalawang to, unique siya para dito sa isang to. Pero itong dalawang to, magkaparehas pa rin siya. So, kung check natin, lagay natin sa X-ray mode para makita nyo. So, kung i-edit ko to, exit natin tong hide. Mahirap pala. Yan. So, I think, pwede natin to i-move ng 0.5. 0.5. Bali yan. Oh, tama. 0.5 siya. So, X-ray. So, meron siyang shelves dito. So, either natatanggal to para kung gusto nila na mas malalaking lalagay nila rito, lagyanan ng toyo or ano, pwede. So, pwede natin to, usually, lalagyan to ng rod. Yan. Bali, nilalagyan din. Sorry. So, kung titignan natin, so, automatic na yan, meron na siyang ganyan. So, usually, hindi ko na dinodrawing dito, pero meron siyang aluminum rod dyan, aluminum rod dito, aluminum rod din dito. Then, ito, yung para sa maliliit na spices, like, lalagyan ng asin, lalagyan ng pepper, lalagyan ng mga garlic. Yan. So, dito, halos same lang din diskarte. So, may group. Tapos, plywood din dito. Bali, ganun din siyang technique. Clone, tapos duplicate natin siya ng array to, yan. So, check nyo na lang po yung measurement nyo kung kakasya dito yung maliliit na spices. Tapos, lalagyan po ito ng tubo rito. Yan. So,
Meron na tayong lalagyanan ng spices. May makikita na rin sa pag pinasa natin sa carpentero to, makikita nila kung ano yung itsura. Tapos, dito na tayo sa mga drawer. So, dito sa drawer, halos same lang din yung yung diskarte sa drawer. So, group muna natin to. Tapos, lagyan natin dito ng part nya. Tapos, since plywood to, 11/16 pa rin. Make component. Tapos, duplicate natin dito sa kabila. Yan. Tapos, delete na natin tong guide box natin. Then, this one na. 11/16. Make component. Tapos, duplicate natin siya. So, hindi naman pwedeng ganito lang yung drawer natin kasi butas. So, pwede natin gawin is discarte dyan is lagyan natin to ng backing. So, sa backing, di ba, paggawa ng kapag gagawa kayo ng drawer, so may kanal din dito paikot. Tapos, isusuksok nyo lang yung plywood, di ba? So, pwede natin gawin yun dito. So, right-click natin to, make unique muna natin. Tapos, edit natin. Bawasan natin ng 0.5. Yan, 1/2. So, ayan, meron na tayong pwedeng paglagyan ng plywood. So, ang discarding ginagawa ko, dito ko nilalagay dito ko sinisimulan. Dito ko nire-reference yung plywood. Tapos, since 1/4 yung gagamitin natin, ay, kapal natin 1/4. Tapos, make component natin. Tapos, i-move ko lang siya malapit dito. So, sa ganyan is maling practice to kasi walang tibay yung plywood nyo kapag So, kailangan nakabaon, nakakanal pa rin yung tas susuksok nyo lang diba yung yung backing na plywood. So, pwede tayo maglagay dito ng 0.25, 0.25 or 1/4. Pwede rin dito 1/4, tapos 1/4 din dito. So, kung titignan natin siya, yan. So, sobra yung plywood natin. Since tama po yan kasi kakanalan natin. Select natin to. Then, hit natin yung solid tool. Press natin to. Press natin to. And press natin to. So, kung makikita nyo, i-hide ko yung plywood. Bali, yan yung mangyayari po. Diyan yung susuksok yung plywood. So, pwede rin natin. Ganyan ka-powerful po yung SketchUp. Kung alam lang po natin yung diskarte. Kaya mag-subscribe po sila. Marami po akong mga tutorial na gagawin pa. Actually, lahat po ng project ko na ginagawa, dinodocuments ko. So, lahat po ng sinishare ko dito is yung actual project po namin na makikita nyo sa page namin. Tsaka, sa YouTube channel po namin. So actually meron tong katumbas na production tutorial, yung talagang paggawa na assemble, pagkat ng plywood, yun na. Ito yung isang isang part din namin ng tutorial, yung pagturo rin kung paano namin dinesign. So ganun din dito. Ganun din pong diskarte ang gagawin natin.
So, bali yan. Tapos na po yung drawers natin. So, gawa tayo ng ano, siguro ibang tutorial na yun kasi masyado mahaba na tayo. So yan. So, gawa na natin ng ano niya, ng pintuan tsaka drawer face. So, sa drawer face, gawa na natin po ng drawer face. So, ang isang pwede natin gawin is magawa tayo ng ano niya, ng guide niya. So, kukunin ko lang tong yung center nito tapos lalagay lang ako 1.8, 1-8. Tapos din dito po, maglalagay din ako ng 1-8. Yan, so punta tayo sa kabila. So, kukunin ko yung center nito. Yan, middle niya. Tapos, 1-8. Tapos, 1-8. Yan. Tapos, dito rin po. Kuha ko dito ng tapos, 1-8. Tapos, 1-8 din dito. So, ito na yung gagawin natin. Tapos, kunin natin to. Kunin natin yan. Gawan din natin to ng guide. Gawan natin to ng guide. Gawan natin to ng guide. Tapos, this one also gawan natin guide. Tapos, from here, sige, gawan natin na. So, dito, pwede natin tong simulan from here. Yan. Tapos, 11-16 plywood. So, gusto ko pantay siya rito. Yan. And then, also, nakaangat siya ng isang plywood, 11-16. So, bali yan siya. So, component natin. So, kapag in-edit ko, ito lang yung may edit ko. So, gusto ko is nakapasok siya, magkasama siya nung part na nasa loob. So, way niyan, cut. Then, double click tong component nito, edit, paste in place. Yan. So, magkasama na siya. Pag click ko, magkasama na siya sa edit. Okay? So, dito naman, gawan din natin dito. Natin to para mas madali. So, from here, gagawa ako ng box again. Tapos, pwede natin i-zoom to dito para tayo mahirapan. Tapos, reference natin to para parehas. Gawin natin component to. Yan. Edit, cut. Tapos, edit mo to by by double click. Then, paste in place. So, yan. So, magkasama na siya. So, pag dinelete mo siya, magkasama siya. Pagka dinouble click mo siya, inedit mo siya, magkasama siya. Okay? So, ganun din ang diskarte dito sa ganun din ang diskarte rito. So, bali from here, rectangle din yung gagamitin natin. Yan. Tapos, ito rito. Reference natin to. Check na kung tama. So, tama siya. Check din natin dito kung tama siya. So, tama siya. So, check natin dito. So, double click. May component. Tapos, mamaya natin ipasok pagka na-edit na natin. So, from here, gawan din natin to ng drawer face. So, bali ganyan siya. Then, bali, ganun siya. So, gawin natin component. May component. Tapos, from here, gagawa na naman
gagawa rin natin dito. Yan, tapos sorry, natin to, gamitin natin reference to. Bali yan siya. So pwede na natin to i-edit from here. Pwede natin i-disable tong hide rest model. Tapos pwede natin to idikit. Pwede natin to idikit dito. Tapos x-ray para makita natin. So 1-8. So kung titingnan natin without yan na siya. So ganun din dito, i-move natin ang kaunti ito. Yan. Tapos this one should be moved then from here. Yan. Tapos double click this one. Tapos x-ray. Then push and pull 1/8. Disable natin x-ray. So bali magiging ganyan siya. Then kailangan natin lagyan ng pintuan. Ito siya. So lalagyan kasi ito ng gasol. So push and pull. Then make component. So bali yan siya. Natapos na natin. So here, copy ko siya. Tapos paste in place. Tapos to rin. Cut. Then paste in place. This one cut. Then place in place. Yeah. So bali yan siya. So delete. Maraming salamat sa pag-stay nyo. Medyo mahaba siya pero marami naman tayo natutunan. Kung i-check nyo, ayan siya. So meron na siyang laman. Meron na siyang mga drawer. Meron na siya ditong lalagyanan ng spices niya. Lagyanan ng mga spoon and fork niya. Lalagyanan ng special sandok. Dito naman yung bahala na siya kung ano nilagay niya. Plate or mugs. Dito naman is lalagyanan ng gasol. So, pwede natin tong i-edit na lalagyan. So, hindi ko pa alam kung ano yung sukat ng kalan. So, hindi ko muna bubutasin pero papakita ko lang sa inyo kung paano siya butasin. So, let's say this one. Let's say 22 yung kalan. So, 11 dito. Tapos 11 din from here. So 22. Tapos from here is I think 4. This one is 2. So from here 2. Yan. So double click natin siya. Natin to. Yan. Tapos butasin natin to. Yan. So yan ang mangyayari. So yan ang pwedeng mangyari sa design natin. Dito yung kalan na pinapatong. Plus, syempre, didiskarte na lang natin kung paano yung host niya or something. So, bali, ang mangyayari dito, magluluto dito yung cook. Tapos, uupo dito yung mga kakain. I-serve niya. So, nandito lahat yung mga gamit niya sa pagluto. Yan po, maraming salamat po. Maraming salamat sa pag-stay nyo sa tutorial na to. Asahan nyo po na mas marami pa ako may post na tutorial na sa darating na panahon. Salamat po.